Sa dami ng mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila, malaking problema ang traffic at ang polusyon. Ang sagot dyan ng isang grupo, ang makabagong Electric City Shuttle na magsisimula ng pumasada. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre, may paandar. Bam? Jessica, dahil sa mga laptop at smartphones, mas mahaba na yung buhay ng mga baterya at nakaapekto yung teknolohiya na yan sa mga electric motor vehicles katulad nito. Kaya naman public transportation option na ang Electric City Shuttle na katulad nito, ang Comet. Narito ang ulat. Matagal na ring hari ng kalsada ang mga jeepney, pero sa pamamayagpag nila, tila nakisabit din ang problema ng polusyon at traffic. Mga problemang naisolusyonan ng makabagong Comet, a city-optimized managed environmental transport. Dekuryente ang makina ng city shuttle na ito, tahimik at walang binubugang usok. Meron ding air suspension, power steering at disc brakes. Sa loob may Wi-Fi, TV screen, GPS tracking system at CCTV camera. At mas malakas daw ang baterya, lithium iron phosphate. 4 na oras lang sa 220 volts, fully charged na agad. We believe we can save as much as 60% of the cost of running the vehicles by using electricity versus using gas. Our goal is to be able to pay the drivers more than they're making today, and even offer them some benefits that they're not getting today. If you look at the drivers right now, they're driving 16 hours a day, and in a very tough environment. We believe we can make that a better environment. Sa January 2014, maglalabas ng 30 unit ng City Shuttle na ito para pumasada sa rutang North EDSA, Quezon Memorial Circle, UP Diliman, Ateneo, diretso ng Katipunan Avenue hanggang makarating sa EDSA Ortigas. Ang pamasahe nito katulad lang ng ordinaryong jeepney, pero bawal na ang 1, 2, 3 dahil tap in, tap out na ang sistema. Prepaid card ang gagamitin sa pagbabayad. Di na rin kailangan makipag-unahan ng mga tsuper para kumita. Tsaka daw na lagi may pasahero dahil may oras ang biyahe. Nakatakda rin kung saan lang pwede magbaba at magsakay para makatulong laban sa traffic. Every driver kasi na magdadrive ng Comet, maski bagong driver ka pa o dati na nag-drive ng jeep, kailangan mo dumaan sa training at values formation. Sang-ayon sa sistema ng Electric City Shuttle ang isang grupo ng mga jeepney driver at operator. Kung hindi na raw tali ang mga kamay nila sa mga oil price hike, hindi na rin daw nila siguro kailangan magmayat-mayang kilos protesta. Hindi na kami magagalit, magrarally kung tumaas ang presyo ng petrolyo. Every time tataas yan nang walang kadahi-dahilan. Hindi na ako magrarally, hindi na ako magagalit, ma'am. Ito na yung aming pamalit. Sa isang test drive, inalam namin kung trip ba ng mga pasahero ang Electric City Shuttle. Walang usok, tahimik po. Para nakakawala siya ng bad trip pag pumasok ka. Yung bilis tama lang, hindi nakaka-hassle. Jessica, ito yung interior ng Comet at kung mapapansin ninyo, hindi katulad sa loob ng jeep, pwede akong tumayo rito, parang MRT din. At high-tech man ito at solusyon nga sa air pollution, posibleng mamiss din na maraming tao yung pag-abot ng bayad, pagsabit sa estribo at yung makukulay na jeepney art. Balik sa'yo, Jessica. Okay, magkano pamasahe? Katulad lang din ng regular na jeep, Bam? Hindi nila babaguhin daw yung rate ng pamasahe ng ordinary jeepney, yun din ang pamasahe rito. Although hindi na nga yung barya-barya mismo, meron silang card for tap-in, tap-out purposes, Jessica. Okay, at ano rin yan? Mabilis din ba? O tama lang, banayad lang yung ride? Jessica, ang optimum speed nito ay 60 kilometers per hour dahil hindi ito built for speed, it was built for to accommodate people safely at yung kanyang top speed, no, hindi siya for pangharurot. Pero well, pag nasa urban setting ka naman, rare naman yung chance na magkaroon ka ng lane para humarurot dahil sa traffic, Jessica. O, tama-tama yan pang city driving, di ba? Pero napansin ko, bukas yung mga bintana niya. Wala silang balak na gawing air condition dito dahil nga gusto nila environment friendly. Tama ba, Bam? Tama, dahil yun ang kanilang mission to be environment friendly. Mananatiling bukas sa mga bintana. Lalo na ito daw yung maganda raw sa jeepney, parang part ka pa rin ng environment, hindi ka isolated. Pwede ka makipagkamustahan doon sa mga kita mo sa labas, Jessica. Okay, at yung mga dating gawi natin pag sumasakay tayo sa jeep, yung mga kinakatok, yung mga hindi nagbabayad, yung mamang driver na akala mo hari siya ng kalsada. Pati yung kultura, mababago rin, Bam. Yun din yung goal, yung pagpapalit ng sistema, hindi na pwede bumaba kung saan may designated stops tayo, hindi ka rin pwede magpara dahil
may time nga yung paghinto. At bawal na ang 1, 2, 3, katulad na sinabi ko kanina, dahil meron ditong prepaid card, no? At may CCTV camera pag medyo pasaway. Nako, Jessica. Oh, sabit, bawal na rin. Posible magsabit naman. Capable siya magsabit, no? Pero siguro they're not advocating it masyado dahil may sistema nga na bawat lalabas na sasakyan puno up to capacity, Jessica. Okay, at yung version ng jeep na patok dahil malakas yung tugtog nito, hindi pwedeng i-adapt dyan. Siguro pwede lagyan natin ng sound system to, Jessica, no? Hindi naman makaka-apekto yun sa performance ng biyahe. Basta ang priority at muna, mabawasan nga yung emissions at safe yung mga tao, Jessica. Yes, congratulations. Napansin ko, kasabay mo yung mga nagsusulong nito. Congratulations po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa inyong paandar.